Hello po mga kalingap! Welcome back sa ating channel. So today ay meron tayong re-reactionan na video. So itatry lang muna natin guys kung talaga bang kaya natin. And ang napili natin na first video na reactionan ay ang vlog ni Kalinga Prab, syempre. And ito ay ang vlog niya kay Ryan. So yun, aksidente si Ryan guys. I'm sure napanood nyo na po ito dahil ilang araw na po na na-upload to ni Kalinga Prab. So, kumuha ako dito ng mga clips na para sa akin ay ayun yung highlight ng vlog. So, syempre ipi-play natin siya at magbibigay tayo ng sarili nating opinion or comment. And magbabasa rin po tayo ng mga comments ng ating viewers doon. So, namili rin tayo guys. So, let's start. Mag-start na tayo. Umpisahan natin dito. Kala ko yung pinagawalan mo na yan. Ay, pambihira. Party yard. Grabe guys. Ang lalaki ng sugat ni Ryan. Siglas na po yan eh. Oo, Nay. Tama. Sasabi ko sa akin. Totoo ba? Siglas na yan. Parang tinisign ka na. Kapatid ka lang. Yan, nakalating. Anong signals guys? Siyam na buhay. Lala. Ay, grabe yung tuhod. Grabe. Pero ang mahalaga dito guys, si Ryan, maayos. Kumbaga conscious naman siya, nasa sarili pa din po. Daming sugat. Parang pati nung vlog sila, sintintik ka, anong gabi na daan ka. Diba? Siglas po. Okay, so sa ating first clip, syempre nakita natin yung mga sugat ni Ryan. Sobrang lala po. Pang ilan na ni Ryan to guys na na na-aksidente. Nasa diet pa lang kami, parang nakailan na din siya. Pangatlo na po ba ni Ryan to? In fairness kay Ryan, may mala po sana buhay ah. Pero grabe po yung mga sugat ni Ryan, no? Ang lalaki. Ang tagal mawala niyan, and sana hindi pumeklat. Pero ayun nga, buti na lang ay okay si Ryan naman. Conscious siya. Hindi naman po yung malala talaga na ICU pa. Nakakausap siya na maayos, nasa sarili siya, ayun yung mahalaga. So, manonood pa tayo ng isang clip, di pa tayo agad magko-comment, syempre, para mas maintindihan din ng mga viewers na baka ngayon lang din nakanood. Ito. Yung talagang pagamitin. Papahugot ko na po. Grabe yung buto. Grabe yung tuhod ni Ryan. Hindi na po talagang pagamitin na kahit magtigas ang ulo. Hirap yun na eh. Bata pa pati. Hirap pa nga po siyang lumakad. Yung tumutulong sa inyo. Sana makakapagtrabaho siya. Di ba na eh? Isang buwan po yan mga. Matagal talaga yan, sana hindi pumeklat. Ang malaki po yung sa tuhod niya. Hindi po niya Mahina pa Pero naman wala ako sa namang ganyan nabalik mo guys, na Pag-explain nanginginig mo na. yung loob ko pagka nakakita ng ganyan. Yung driver po niya ang malala. Sino? Ang barkada niya. Yung lang, hindi siya pa Wala, nakatumpay. sana okay lang din po siya. Grabe, buti yung mukha ni Ryan, di po masyado nagalusan. Naglipad ka eh. Sa klase ng lipad mo eh. Superman. So siguro guys, yung lapag ni Ryan, yung pag ganun, sumubsob yung dito na. Tama na? Bakit? Baka maano ka? Grabe. Kapilangin tayo dito? Yoko na, hindi ko kaya. Tapos yung Wala na siyang balat dito kaya. Laman-laman na. Buti na, hindi nabasag yung bao. sabi sa x-ray niya wala naman. Pag kung nabasag Buti yan, pa na x-ray si Ryan. MRI po. CT scan.
Baka nalalog ang utak niyan. Gaya ni ano. Walang nasakit sa Patay Robin. mararamdaman na parang nakakarating. So, ayun guys, alam ko na madaming mga viewers natin dyan na medyo umiinit ang ulo. Syempre, lalo na yung mga magulang. And normal sa magulang guys na pagalitan ng anak at uminit ang ulo pagka ganyan kasi nakailang beses na nga din po si Ryan na sumemplang. Pero sa una lang naman yun. Syempre pag nakita mo na din yung anak mo na ganun yung kalagayan, mas mangingibabaw sa'yo na nakakaawa siya di ba? So last clip bago tayo mag-comment guys. Tulad na stress ka. Lagi siya nag-iisip. Ako kaya tigatigasan ng ulo mo. Tigas ng ulo. Ano na Ngayon makinig. Ano po yun, pupunta ka ng hospital, pukpukin ko ng helmet ang ulo. Na-stress na Tigas ang ng mama ulo, ni kaya Ryan. makinig. Yung papa po niya, galit na galit. Ang hirap kasi talaga kapag di nakikinig sa magulang. Ang hirap talagang ganyan na yun. Parusa na yun sa kanya. Kahit ano pang dapat maano talaga siya, matuto na siya dyan. Wala na po, hindi naman yung motor, papakuha ko na po. Ano po, papagamit ng motor. Eh ayoko din ng Hata motor ko na po guys yung kasi motor. tako aksidente talaga eh. Hata ko na po yun. Pinapaano pa yan? Kasi yung papa po niya nagagamit. Kasi po, pag nakikita po nandito yung motor, magamit po siya ng motor. Kaya po, papahata ko na po. Papahata ko na lang po yung motor. Wala na pong gamitin. Gusto mawala pa siya. Di saka ano talaga si... Binata pa kasi si Ryan din talaga po, na eh. no? Kaya siguro Ano siya, hindi yung- masyado naiisip ko. Hindi po siya maingat mag-drive. Saka minsan ay nakakainom po siya. Yun yung Yung pinakaano po sa kayo. Pag nakainom ka po kasi na talagang matapang ka eh. Di ba natin maiwasan? Hindi nyo naman po siya kasama palagi. Hindi naman. Di ba? Buti nga po nandun ako nung ano kasi po ako po sana ma-hospital. Pinaka-araw. Bakit na yan? Isang linggo na po akong medyo masakit yung tiyan ko. Oo, ano daw? Nagpa-check up po ako. Nagpa-check up, makukumpay po sana ako. Kaya ko pwedeng hindi na lang, madadala lang sa gamot. Pumayag naman yung doktor. Tapos doon ako natulog sa daet. Pagkagising sa akin ng umaga, ginising ako ng mama ko. Nasa provincial na daw yan. Stress ano na yun? Halit na... Ay, nako. So, ayan, magbasa muna tayo ng isang comment. Banggitin natin ang pangalan nyo, okay lang po ba? First name na lang, kasi baka ayaw ng iba nating viewers. So, sabi ni Miss John Trin, minsan nakakabisit na din ang katigasan ng ulo ni Ryan. Hay nako, sana pahalagahan nyo na nasa kalingap kayo. Yan, sabi ko nga po sa inyo, normal naman syempre na may mainis or magalit, syempre. Pero ang mahalaga talaga dun guys ay okay si Ryan. And yung gagawin niya is magpagaling lang, yung sugat niya pagalingin lang. Pero yung internal na tama, ayun kasi yung mahirap talaga, 'di ba? So buti na lang ganyan lang ang nangyari kay Ryan. Lalo na pangatlo na po niya yun. Pero siguro kasi nasa age pa po si Ryan na na happy-happy. Na lahat naman po siguro tayo pinagdaanan yung ganun na may mga edad naman talaga tayo na parang hindi natin masyado pinapahalagahan yung buhay, yung mga nangyayari, hindi natin na-appreciate lahat ng blessings sa atin, kung anong meron tayo ngayon. Siguro si Ryan nag-e-enjoy po kasi siya and hindi naman din po ginusto ni Ryan na maaksidente. Wala naman po may gusto nun na maaksidente, di ba? Hindi talaga natin masasabi ang aksidente. Pero ayun nga, mahalaga okay si Ryan. And ayun, tama naman din po si Miss Jantrin. Pahalagahan natin, syempre, na nasa kalingap tayo. And hindi lang yun, syempre, pahalagahan natin yung buhay natin. Nasa kalingap tayo o wala. Pahalagahan natin ang buhay natin. Lalo na kung may mga magulang pa tayo. Dahil syempre, kung nasasaktan ng mga anak, what more pa ang mga magulang. Mas nai-stress sila kapag nakikita na problemado yung mga anak o may ganyan nangyari. Kaya, di ba, mag-ingat talaga. Naku, Ryan. Actually, si Boss din, nung nakita po yung vlog ni Kalinga Prab, gulat din na na-aksidente na naman si Ryan. Pero, siguro nakikita po ni Ryan ang mga comments niyo sa vlog. So, syempre, para mas hindi na rin pong mag-isip si Ryan, so far naman sa mga na-review po natin na mga comments ng ating viewers,
wala naman sobrang malala doon o mga below the belt. It's okay kasi feeling ko naiintindihan naman din ni Ryan kung may mga pangaral siyang makikita sa comments. Kasi syempre, nakailan na nga siya. And okay yan dahil yung mga viewers natin, concerned talaga sila kay Ryan. Kaya nagko-comment po sila ng mga ganyan talaga. And sabi din ni Miss Marilyn, siguro mas mabuti wag nang magmotor si Ryan. Parang signus siya sa motor o aksidente. Ano ba ang signus po? Hindi ko alam ang signus. Sign po ba ang ibig sabihin nun? Naku, Ryan, tama na, masarap at masaya pang mabuhay, bata ka pa, hinihila ka na ng kamatayan. Yes, totoo yan, Miss Marilyn, masarap mabuhay. So, lalo na ngayon, may mga blessings na dumarating kay Ryan, di ba? Pinapaayos nga ang kanyang bahay. So, feeling ko naman, sa nangyari ngayon na sobrang lala na kay Ryan at pangatlong beses na talagang magtatanda na din po yan si Ryan. Mabait yan si Ryan. Nakakasama po namin yan ilang beses na. And ayun nga, pag aksidente, wala naman po talagang may gusto nun. Kaso lang, syempre, pag matigas din talaga ang ulo, mas hindi siya maiiwasan. Pero I'm sure, pinagsabihan na siya ni Kalinga Prab ng mga kasamahan niya sa K-Boys. And kung magpapahinga si Ryan ng isang buwan sa bahay nila na nakaganon lang, marirealize po ni Ryan yan. Mas mag-iingat na po yan si Ryan next time. Kasi syempre, sino ba namang gusto na nakatunga nga lang sa bahay? Maboboard po yan si Ryan at maiisip din niya na hindi siya nakakasama kay Kalinga Prab sa mga mission, maiinip siya. Doon niya siguro papasok sa isip niya na dapat sa susunod talagang mag-iingat na ako kasi ang pangit ng ganitong pakiramdam. Pag nasa bahay lang, imbis na productive ka, di ba? Nakastay ka lang doon, imbis na nakakatulong ka sa mga magulang mo. So, ma-realize din po yan ni Ryan. And I'm sure if mabasa man ni Ryan ng mga comments niyo, maintindihan din po niya na concern lang tayo sa kanya. So, next, ito na ang ating panoorin. Pumunta na sila Kalinga Prab sa bagong bahay nila Ryan. And bago yon nagbigay din pala si Kalinga Prab. Di ko na binilang guys kung magkano, pero ang dami nun. Na pantulong kay Ryan and sa mama niya sa bill. So, grabe si Kalinga Prab, diba? Kahit nasa bahay na si Ryan, nagbigay pa din siya ng pantulong. Kasi syempre, ilang linggo hindi makakapasok yan si Ryan. So at least may pantulong na para sa kanila. So let's go next na. Grabe, ang ganda ng kanta guys. I-film muna natin ang kanta. Ang laki ng lupa ah. Meron pa po silang bakod, ang ganda. Ang ganda ng pwesto na Ryan guys oh. Ganda. Konti pa lang yung bahay sa paligid. So, ayan. Ang ganda ng bahay ni Ryan. Hindi pa siya tapos, pero makikita mo na ang ganda ng forma niya. Ang laki ng bakod niya. Ang dami pa nilang space. Ang swerte ni Ryan, guys. Actually, swerte po lahat ng mga natulungan ng Kalingap at ang mga nasa Kalingap. Kasi, syempre, konti lang po ang mga taong gumagawa ng ganyan. Sobrang bilang na lang. Mas lamang sa mundo natin ngayon guys ang mga masasama. So pag napabilang ka o isa ka sa mga ginagawa ng mabuti, naku, pahalagahan talaga natin yan. So magbasa tayo ulit ng comment. Ito naman ay galing kay Miss Rose. Sabi niya, anyari na naman ba Ryan? Ikaw talaga bata ka, pinakabamo kami. Naiyak tuloy ako, kakainis ka, di ka nag-iingat, tigas ng ulo mo, mag-ingat ka, iisa lang ang buhay mo, Ryan. Diba? Grabe. Si Miss Rose, muntik na siyang maiyak dahil sa nangyari kay Ryan. Nakaka-touch yung mga viewers natin, guys, kasi halata mo, nakasubaybay po talaga sila sa Kalingap. Kilalang kilala po talaga nila yung members, gaya ni Ryan, and talagang nag-alala sila sa sitwasyon ni Ryan dahil grabe po talaga yung mga sugat ni Ryan. Ang laki, sana hindi po magpaiklat yun, and sana sa mga linggo na si Ryan nagsistay lang sa bahay at nagpapagaling. Huwag siyang ma-depress. Huwag siyang mag-isip ng kahit ano.
Sana mas piliin ni Ryan na bumangon after ng pagpapagaling niya, magsipag ulit, bumawi sa magulang kay Kalingap Rab. And syempre sa sarili niya, ingatan niya na lalo yung sarili niya kasi yung katawan din po niya ang kanyang inaabuso. So, Ryan, kung napapanood mo to, ingatan mo na yung sarili mo para sa susunod na magkita-kita tayo ulit o kayo ni Boss D, 'di ba? Malakas ka na, hindi yung ganyan yung sitwasyon mo, kayang-kaya mo 'yan. So next na basahin natin naman ay kay Miss Aurora. Sabi niya, Kalingap is the best talaga when it comes to helping others. Yes. Dahil hindi sila katulad ng iba na one time lang. Totoo yan, guys. Alam niyo yan, pagka sa diet, talagang binabalik-balikan po nila yung mga tinutulungan nila monthly, minsan twice a month, minsan nga every week, di ba? So sabi niya, sila ay habang buhay ang pagbigay nila ng tulong sa mga beneficiaries nila. Lalo na sa mga wala ng kakayanang magtrabaho. Iba talaga pag Kalingap. Tama po yan. Salamat at may Kuya Val at Kalingap Rab na handang tumulong mabuhay ang Kalingap. Yes guys, grabe. Thank you Miss Aurora sa pag-appreciate sa mga pagtulong at ginagawa po ng Kalingap. And I'm sure pag nababasa po yan nila Kalingap Rab and Kuya Val, mas ginaganahan silang tumulong. Kasi pagka na-appreciate po natin yung mga ginagawang kabutihan ng tao, mas nai-inspired po sila sa ginagawa nila. Tama, di ba? Kayo din po pag nag-work tayo at na-promote ka or mag-comment lang sa'yo yung boss mo ng maganda, ginaganahan ka lalong galingan, di ba? So, mas okay talaga guys pag puro positivity yung mga comments, yung mga nakapaligid sa'yo, yung mga sinasabi sa'yo, para yung takbo din ng buhay mo mas maganda, mas nai-inspired ka, mas gusto mo na galingan pa. And, panoorin natin tong isa pang clip. Naabutin niya pa. Ang lupit, sige bro. Ako na Yung clip ni Arjun, yung mismo si Arjun guys. Pwede kaya yan? Oo, kasi tampanero ko eh. Kaya talaga. Wow! Mga kalinga, mga tahanan, welcome sa panibagong pabahay natin. Ang bahay ni Ryan. Ay, bawal pa daanan. Bawal pa daw? Bawal pa, dito yata. Guys, ang unang pabahay natin na Ang meron. ganda. Parang sobrang sobrang pulido po ng itsura ng bahay nila. Pira. Ang linis Ayan o, tingnan. itsuin mo to. Partida hindi pa po siya. Tigas kasi ng ulo mo eh. Oo. Tigas ang payo. Tigas ang payo. Huwag kasi masyado maghutoy ng nakainom. Tapos tingnan nyo guys, meron dito. Taniman ng sitaw. Dami yung anak kita. Pagapangan. Ganda dyan bro pag may mga halaman. Tama ka. Pag may mga halaman dyan, para mas harang yung loob. Grabe, ang ganda po yung pinapagawang bahay kay Ryan. Pero di ko na po tinapos yung buong vlog, pero ayun yung pinaka nilalaman ng vlog ni Kalingap Rab kay Ryan. So gusto ko lang din i-appreciate guys yung mga karpentero, lalong-lalo na si Kuya JR. Pag si Kuya JR talaga ang gumagawa, bukod sa pulido, mabilis talaga matapos. Kaya paborito ni Boss Dian. Actually, yung guard po dito sa baba, kamukha ni Super JR, kaya ang tawag po namin sa kanya, Super JR. So, sobrang bait din ni Super JR, guys. Mabuti na lang si Kalingap Dan, tinutulungan din po siya nung nandyan pa kami. And syempre, appreciate din natin yung mga cameraman, yung mga kasama ni Kalingap Rab sa kanyang paglalakbay, sa kanyang mission, kasi napakainit. Pero talagang matyaga sila umalalay kay Kalingap Rab and sumama sa kanya. Appreciate natin yung halos lahat guys lagi para mas ginaganahan sila. Mas okay na practicein natin na maka-appreciate ng mga tao kaysa magreklamo. And magbasa tayo ulit ng comment. Last 2 comments. Sabi ni Miss Riza, grabe, sobrang biyaya ito. Wala pa akong nakita na gumawa ng ganyan. Only Kalingap Rab, Kuya Val, yes. Sila lang din po ang kilala ko na tumutulong o charity vlogger na nagpapabahay. So, hindi siya basta tulong, guys. Ang ginagawa nila ay binabago nila ang buhay. So, grabe talaga kayo. Napaka-generous nyo. God bless you more, Kalingap Rab. Magtira naman po kayo para sa mga anak nyo. Ay, actually, good yung reminder ni Miss Riza, ha. Kapag ikaw ay isang charity vlogger or nasa puso mo talaga ang tumulong, kahit hindi ka vlogger, kahit normal kang tao, kapag nasa puso mo ang tumulong at napaka-generous mo, wag kang magbibigay talaga lahat. Alam ko mahirap yun kasi ako ganun din ako eh. Pag meron ako guys, talagang labas lahat kasi hindi ako madamot.
sa pera or sa kahit anong meron ako. Gusto ko talaga nagbibigay. And mahirap yun kasi may ano din siya may downfall din siya. Kasi pag masyado ka mapagbigay, nauubusan ka na eh. So, minsan kapag ka ikaw na yung wala ka nang malapitan, ikaw na yung, basta bigla mong marirealize na dapat minsan hindi ganun. Kasi pag sobra-sobra, masama nga, di ba? So, tama yun, magtira tayo minsan para sa sarili natin. Kasi pag sobra na yung tulong na ginagawa din natin, minsan, mahirap na yun. Pero, I'm sure naman si Kalingap Rab, ano na yan, pro na yan, alam niya yung mga dapat tulungan, alam naman din niya yung limit, sa dami ng napabahay nila. Pero, napakaganda rin ng advice ni Miss Riza. Si Ryan, sobrang deserving po yung tulungan ni Kalingap Rab. Sa tagal na din niya sa Kalingap, nakita ko kung paano pong magtrabaho si Ryan. At si Ryan ay lagi din pong kasama ni Boss D sa diet nung nandun pa po kami. Minsan kapag wala siyang kasamang ibang K-boy, si Ryan po ang kanyang kasama, dalawa lang po sila. So nakita ko naman kung gaano kasipag si Ryan at sobrang bait po ni Ryan. Wala po ako narinig na parang reklamo or issue kay Ryan doon ng mga K-boys. So far sa akin. Kaya para sa akin, deserving po talagang tulungan to si Ryan. Napakasipag at napakabait po talaga niya. And syempre magbasa tayo ng last na comment. Ito naman ay galing kay Miss Johnny. Yung 5 years ka na sa abroad, hindi ka pa makapagpagawa ng ganitong kagandang bahay. Kaya napaka-blessed ng mga beneficiary ni Kalingap Rab. Kaya wag sana abusuhin ang kabaitan nyo at maging grateful tayo sa mga tumutulong at nagmamahal na binibigay sa inyo ni Kalingap Rab. Malaking puso talaga si Kalingap Rab sa mga nangangailangan ng tulong. Yes, thank you so much Miss Jane sa inyong napakagandang message, 'di ba? Tingnan nyo, kung titingnan nyo po yung message nyo talaga, i-appreciate natin. Totoo yan, madaming tao ang grabe ang sacrifices. Katulad na lang po ng mga OFWs natin dyan, na nagsasakripisyo para sa kanilang anak o sa kanilang pamilya. Na kahit ilang taon na sila, minsan talagang di pa sila nakapagpagawa ng bahay kasi inuuna nila yung pag-aaral ng mga anak. Minsan naman kung walang anak, yung mga pamangkin, mga pinsan, kapatid, tinutulungan nila sa buhay. So, kadalasan nahihirapan silang mag-ipon. Kasi ayan nga, mga mapagbigay din. Kala nyo, Kalingap lang po ang mga superhero o tumutulong. Kayo din guys, yung mga OFW, isa din kayo sa mga inspirasyon. Kasi grabe yung sakripisyo nyo para sa pamilya nyo. And nakakabilib yung mga ganyan. Yung family first talaga ang ginagawa. Kaya salute din po ako sa mga OFWs natin dyan. Dahil ang hirap niyan, labanan mo pa lang yung pagka-homesick, yung lungkot mo, ang hirap na eh. Tapos magtatrabaho ka pa sa ibang culture na hindi ka sanay. Tapos iba-iba tao mga kasama mo, ibang tao yung inaalagaan mo or yung pinagtsatsagaan mo. Tapos nagtitiis ka doon, yung pamilya, ang hirap nun tapos yung pamilya niyo po, nakikita niyo magkakasama, nakakainggit din. Pero 'di ba yung sacrifices na ginagawa? Ang hirap nung mga pinagdadaanan naman talaga ng bawat isa, pero grabe yung mga OFWs natin. Tingnan mo, na-appreciate nila. Kadalasan kasi guys, yung mga nakaka-appreciate, ayun yung mga may pinagdaanan talagang malala sa buhay. Kasi yung mga maliliit na bagay, maliit o malaking bagay, talagang na-appreciate nila. So ayun, ang daming good comments, syempre. Nakakatuwa kasi talagang na-appreciate nila yung ginagawa ng Kalingap, yung mga charity vlogs. So natutuwa din po ako kapag ang daming views ng mga charity vlogs ni Kuya Val, ni Kalingap Rab, or kahit kaninong Kalingap kasi talagang hindi lang sila nakatutok sa mga kilig, sa mga chill-chill, sa mga good vibes. Nakatutok din talaga sila kung saan talaga nakilala ang Kalingap at kung ano yung talagang ginagawa ng Kalingap. Kaya nakakatuwa dahil may nanonood pa rin talaga. So sanang pagpatuloy natin na suportahan ang mga charity vlogs ng Kalingap. Kahit sa Kalingap members pa yan, tulong-tulong tayo na suportahan po sila para mas madaming matulungan, mas lumawak po, and mas magtagal pa. So, ayun lang ang ating first reaction video guys. Trial lang naman to. Kapag may kulang guys, isuggest nyo para alam kung anong idadagdag, ano pa ang kailangan natin i-improve. Ano ang gusto nyo? Boring ba masyado? Ano bang kailangan natin ilagay? Kasi hindi natin talaga alam. Pero ayun lang, sana nagustuhan nyo po ang ating first ever reaction video. Wala man kayo masyadong tutunan, pero
makikinig ako sa inyo kung ano po ang inyong suggestion dahil syempre first time natin bago pa lang tayo and hindi natin alam kung ano or paano natin to gagawin. Pero sana kahit pa paano natuwa naman po kayo, huwag nyo kalimutan guys na i-like and share ang ating mga vlog, lalo na pag about charity para mas ma-boost natin yung ginagawa ng Kalingap and ma-highlight talaga yung charity. So ayun lang po, thank you so much for supporting and for watching. God bless po.